Quality and affordable longganisa ba ang hanap nyo? Saan ka ba? Dito ka na sa Pigchikaw Meat Shop. Ang naaabot sa timbang na 800 grams. I-double ground po natin yung bawang para mas maihalo natin siya ng maayos dun sa gagawin natin longganisa. At ang gagawin ko nga po ngayong longganisa ay tumitimbang ng 10 kilo. Bakit ngayon? Yan po yung klase nung giniling natin. Hindi masyadong mataba at hindi rin masyadong malaman. Balance lang po. 80% yung laman na ginamit natin at 20% naman yung backpan. Kung sa nakikita nyo po sa video ay atin pong hinahalo yung mga ingredients para pag nilagay natin siya dun sa ating gagawing longganisa ay mabalance yung lasa. Depende. 'yung ingredients na ginawa natin ay ihahalo na po natin sa giniling nating pork laman and pork backpat. $200 lang kalahati. 200 kalahati. Yan po ay ating ihahalo ng maayos para mabalance yung lasa ng longganisa at walang mag-comment na maalat or matabang yung gagawin nating longganisa para maging best products po siya. At ito na nga po yung mga ingredients na gagamitin natin. Kailangan po ay timbangin natin. Ang ginamit ko po dyan ay asukal. Yung hindi naman masyadong mapula. Yung sakto lang. Kailangan po ay sukat na sukat yung mga ingredients natin. Pangalawa kong nilagay ay ang magic sarap. Walang gunting. Kinagat na lang.
Lahat po ng ingredients dyan, kung mapapansin nyo, ay aking tinitimbang para po balance po yung lasa, hindi matabang or napasobra ng tamis, ng alat yung ating gagawing longganisa. Una kong nilagay dyan is asukal. At ang pangalawa ay nor seasoning. Mahalaga pong tinitimbang yung mga ingredients na ating ina-apply. Yan ay nitrate, yan kulay pink. And then yung white is phosphate. May mga mabibili po tayo niyan sa palengke natin. Masyadong binabalance niya para maging best products po yung ating longganisa. Yan. Sa paminta naman, dahil mahilig ako sa paminta, yan, dinadaragdagan ko po. Lalo na po sa pagdating sa asin, dapat hindi tayo sumubra. Kasi siguradong aalat at hindi magugustuhan ng ating mga customer. At yung iba nga po ay tansya-tansya lang sa paglagay ng food color. Ako naman po ay tinitimbang ko na rin kasi minsan yung ginawa kong longganisa is malaki talaga yung pagkakaiba. Kaya mula nun ay tinitimbang ko na pati ang food color para sa tuwing gagawa tayo ng longganisa ay walang pagkakaiba yung kulay nila. At hindi magtataka yung customer natin kung bakit maputla or nasobrahan sa kulay. Mas maganda sa longganisa yung mas maraming bawang, mabango pag niluluto.